Ito ang eksena Martes na umaga sa Pasig Regional Trial Court nang pinalikas at pinalipat ang mga empleyado ng korte sa kabilang gusali. Nakatanggap kasi ang Clerk of Court ng isang branch sa Pasig RTC ng bantang pasasabugin ng buong gusali. Natakot ka dahil last tabi tayo ng RTC kung bilang nagkaroon ng pagsabog, buti gabi natin na naka-destino rito. Sinabi ko na sa happy ko na meron tayong bomb threat dito sa RTC. Kaya maya-maya nagdatingan na yung mga bomb squad natin. Agad dumating mga membro ng bomb squad at kinordon ng lugar. Saan galing yung threat? Accordingly, it's an email addressed to one of the Chief Clerk of Court of one of the RTC in our Pasig Justice Hall. So saying that at around 9 a.m. a bomb will explode and evacuate the premises immediately. So something like that on your message. Ayon sa isang source ng ABS-CBN, pinadala sa RTC Branch 159 ang bomb threat kung saan dinidinig ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Bagay na inibisigan na rin ngayon ng mga pulis. Wala pang isang oras matapos mag-inspeksyon ng Explosive Ordnance Division, idineklarang clear ang buong gusali. Kaya natuloy ang nakatak ng pre-marking para sa kasong qualified human trafficking laban kay dating Mayor Alice Go na dinidinig sa Pasig RTC Branch 167. Medyo marami kasi sila for documents or for presentation of documents. Part kasi siya talaga ng procedure ng any criminal and administrative or civil cases na lahat ng mga documents is kailangan munang ipresenta sa bawat parties para makita din namin kung ano yung mga ebidensya nila at para alam din namin kung paano namin depensahan. Ayon pa sa abogado ni Go, pinag-iisipan pa rin ng dating alkalde kung maghahain siya ng kandidatura para sa halalan 2025. Kino-consider din niya, of course, kung paano mangyayari considering na nasa loob po siya, na nakadetain siya. Kino-consider din niya siguro yung naiwan niya or unresolved issues din sa Bamban. Kino-consider din niya yung mga tao din na sobra yung suporta pa rin sa kanya until now. Nauna nang sinabi ni Commission on Elections Chairman George Garcia na ayon sa batas, maaari pa rin maghain ng Certificate of Candidacy si Go. Para naman kay Senador Joel Villanueva, malakas ang mga ebidensya laban kay Go, kaugnay ng kanyang pagkakakilanlan, lalo at requirement sa batas na ipinanganak dito sa bansa ang isang kandidato. That's absurd because number one, yung birth certificate niya proven na peke. Number two, proven sa kanyang fingerprints and all other things na nakita ng NBI, iisa si Guo Waping at si Alice Go. Samantala, sinabi ni Villanueva na dapat magsagawa ng sariling investigasyon ng gobyerno kaugnay ng ulat ng Al Jazeera na nag-uugnay kay Go sa espionage o paniniktik sa bansa.